ba? Dito sa 5:1 ng unang Tesalonica, datatapos tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo din ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ni Yahweh ay gaya ng magnanakaw sa gabi ni Yahshua. Diba? Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagay darating sa kanila, ang biglang pagkawasa na gaya ng pagdaranggang sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao. Ang nakakalungkot kasi mga kapatid, kahit sabihin natin, brothers, peace be with you. Kaya lang, yung text natin sa panahon natin, lalo ngayon sa end times, hindi naman kapaya-payapa yung nag-aalala na baka dumating siya, tapos pag-uupon. Mapapayapa ka siguro, sana, loobin, na payapa yung kalooban mo na pagdating niya, ikilalanin ka rin sa kanya na anak. At ang nakakatuwa, pagka anak ka ni Yahweh, natural, kasama ka niya maghahari, di ba? Magiging kang saserdote sa kaharian niya, natural, propeta ka, dapat naintindihan mo yung hula ng Biblia. Tapos, at the same time, hukom. Binagin ka na yung kapatid na Pastor Dani na, di ba? Huwag tayo magsimato ng anuman, hindi pa naman. Pero actually, meron tayo, kasi tayo mga kapatid, binigyan tayo ng malayaan. Pati nga mga anghel, lumukuman natin sa Korinto, di ba? Kaya with regards naman dito sa Sabat, na magpapatuloy siya hanggang sa panahon ng Kristiyano. Okay, ganito kasi yan mga kapatid. Una, tayo ngayon sa kalagayan natin, currently, wala tayong pinagkaiba sa Israel ng araw. Ganito yun. Lahat tayong Pilipino, religyoso. Nung nagpunta si Pablo sa Athens, sa 17, napansin niya itong mga Athenians, mga Grego, na sa lahat ng sa mga bagay na kanilang ginagawa, sila'y lubhang religyoso. Diba? Acts 17 verse 22. At tumindig si Apostol Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayo mga lalaking taga-Athens. Itong Athens, Greece, recently, dito ginanap yung Olympic. Kung medyo nanonood sa TV, Olympics, dito ginanap. Still existing itong lugar na to. Nagpunta niya si Pablo. Tapos, habang sa lahat ng mga bagay, napapansin niya yung mga tiga-Atenas, lubang religyoso. Ang pagka-religyoso ng tao, inherent niya sa kanya kasi nga meron siyang wangis na mga. Okay? Kaya lang, ang nakakalungkot na sa pagiging religyoso, hindi mo na ibibigay, ganito kapag ang isang bata, gusto niya makatapos, kailangan niya mag-spend ng money, time, effort, pumunta sa school para ma-acquire niya yung knowledge. Ngayon din si tatay, pupunta sa trabaho, kailangan niya mag-spend ng money, time, and effort para siya sumweldo, mapakain na, mapabaw niya sa anak. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon sa panahon natin, sa linggo o Sabado o sa araw-araw, kung talaga nagmamahal tayo sa Diyos, hindi tayo bounded by time kasi anak tayo ng Diyos. Ngayon, ang problema lang, ini-spend din natin money, time, and effort sa paglilingkod dun sa Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, sa isang Diyos na hindi kilala. Panahon pa ni Pablo, 2,000 taon mula ngayon, meron pa ng Diyos na hindi kilala. Actually, binanggit ko na to, tapos hanggang sa umabot tayo, sabi ni Esteban, ang titigas ng ulo nyo, dami kayo nagsisisalamsan sa Espiritu, di ba? Samantalang, ang Ama hindi tumataas sa mga templo ginawa ng kamay. Eh, bakit nagpatayo si Solomon? One of the wisest man ever lived. One of the foolest also ever lived. Bakit? Nagpatayo siya ng templo sa Jerusalem at dumuon ang pangalan ng Diyos. Eventually, sa kanyang karunungan, parang nangyari kay Satanas, di ba? Napasway siya sa kanyang mga asawa na sumamba sa mga Diyos ng ibang bansa. Ibig sabihin, pag nag-utos ang Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, talagang maraming Diyos. Hindi naman kasi pwedeng utusan ng Ama na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Wala naman pala ibang Diyos, hindi naman siguro buong. Diba? Diba? Sinabi ng batas, bawal tumawid, nakamamatay. Bawal tumawid, may namatay na dyan. Susunod ka rin para magiging isa kang obeying citizens of the Philippines. Diba?
Pero the more dapat lagi tayo, lalo pa tayo maging obedient sa salita ng Ama. Kasi yung mga mambabatas natin, nakita niyo naman sa tanong yun, Manapolis, napakaraming kurap. Inaasahan natin sa church, maiwasan yung kurap, lalo na pagka salita ng Ama yung ginagamit. Kasi sabi nga ni Yahweh, itong sabi niya sa 82 verse, 82 ng awit, ina natin pagsasalitain natin si Amang Yahweh para makita natin yung paano yung pagiging Diyos. Ito yung pinanalo ni Jose Rizal sa 16 anos lang to sa UST. El Consejo de los Dioses, 82 verse 1 papuntang 8. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Sabi, no? God standeth in the congregation of the mighty. He judges among the gods. Dami. Hindi naman natin ito pwede murahin, mga kapatid. Hindi rin naman kami makakapag-limbag nito, King James. Wala kaming ganung sapat na kakayaan para magpalimbag na sarili ng Biblia. Di ba? Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Diyos. Ewan ko na lang, kung hindi nyo pa maintindihan na, hindi naman siguro kayo, di ba? Ang alam pa, pag awangis ka ng Diyos, kasi talino ka rin ng Diyos. Kasi, ang mali lang naman sa sinabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Pero magiging Diyos dito yun. Di ba? Totoo yun. Pinatunayan niyo nung anak, di ba sabi? Kayo yung mga Diyos, hindi ba nasusulat? At least, may pukurahin mo, yung nasusulat. Di ba? Kung tayo na yung mga Diyos, ganito naman nangyari, hanggang yung magsisihapol tayo ng kalikuan. Nung nagkaroon na ng mga judges, eto na, humahapol na ng kalikuan. Yung mismong bayan niya, nakurap. Yung kinuha ng bayan from Egypt sa pag-aalipin, nilagay niya sa malinis niyang lupa. Although hindi naman ganun malinis yun kasi pinrive out sa itong bayan din naman sa sakari. Diba? Dinapastahan nila yung lupain ni Yahweh na binigay sa kanila. Kahit na itinawag nila yung ibang bansa doon, iba't ibang bansa, mga Canaanites, sila mismo hindi natin mag-wait sa kanila ng sariling mag-aari. Diba? Ito po kasi yung lupa. Saan sila punta? Ang bottom line kasi, okay. Una, nakatutuwa ako, no? Kasi yung Sabat daw mapapanatili. Anong kinalaman ito? Ang background ng sinasabi ko kasi, bakit ba ang Israel masunurin naman sa batas? Kaya, di ba? Pinalis pa ni Yahweh sa lumang panahon. Kasi may warning dito, mga kapatid. Ito na yung warning. Kayo na rin ang sumagot. Kaya natin, babasahin ko sa iyo, Okay. 3:7 ng Hebreo. Bottom line agad. Wala tayo paligoy-ligoy. Gaya ng sinabi ng Espiritu Santo. Sino nagsalita? Espiritu Santo. Sabi ni Esteban, pag narinig niyo yung kanyang tinig, di ba? Huwag matigas ang ulo nyo. Lagi kayong nagsisisalangsang sa banal na Espiritu. Ito sabi ng Espiritu. Hindi si Esteban na nagsabi, yung Espiritu si Santo mismo nagsabi. Ngayon, today, di ba? Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, pag narinig niyo yung kanyang tinig, ano gagawin? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Wow! Sino ba yung mga nagmatigas ang puso? Si Parako, nagmatigas ang puso. Diba? Wow! Ang mga Israelita nagmatigas ang puso. Nagaya ng sa pamumukahi. Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilaw. Hindi na nga sumunod, nagmatigas na nga, nanukso pa. Kasi may nanunukso. Dito makikita mo, oo nga, meron pala talagang brood of vipers. Meron pala talagang serpents, seeds. Hindi siya singular. Plurals. Plurals. Hindi lang siya serpents. Hindi lang siya seeds. Ha? Hindi siya singular. Plurals. Okay? Yeah? Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso. Marinig mo, yung pala na Espiritu, tinukso. Ang pakapal ng mukha nito. Kaya ako naman pinabasa kanina yung nasa awit. Kasi dapat may background. Hindi naman pwede babasa ka agad. Ay, bakit ba yun? Yan, diba? Pero nandito na tayo. Dito na, dito. Okay lang. Diba? Okay, ngayon. Sinabi niya, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Tatandaan niyo yung mga katangian, mga kapatid. Ito kasi madidistinguish mo kung sino yung ama na Diyos
kung sino yung ama na Diablo. Kung ayaw nyo ng serpent seeds, patayin nyo sa Diablo. Pipiliin nyo kung sino yung ama. Pakibalik tayo. Review. Ikaw, O Yahweh, ay aming ama. Aming manunubos. Na wala sa walang pasimula ay siyang pangalan. Si Amang Yahweh, yung ama. Si Amang Yahweh, yung manunubos. Yung pangalan niya na walang pasimula, Yahweh. Hindi yung ama. Yun ang napagkamali ng mga kapatid natin na dating daan. Dating doon? Hindi, dating daan. Di ba? Dapat, ay, ama ang pangalan. Ama. Pero nakalagay sa logo nito, tetragrammaton. Parang hindi naman magpil. Tapos sasabihin pa, maraming pangalan ng ama. Pero wala naman nakalagay Aba. Walang Elohim. Wala rin, di ba? Kung maraming pangalan, dapat ilagay mo lahat. Para pag sinabi, sabihin ng Rabbi Yeshua, o ganito kayo manala, Ama namin, nasa langit ka, sambay nawa ang mga pangalan mo. Bautisman niya sila sa mga pangalan ng Ama. Daming pangalan ng Ama. Yun, malabo. Magulong. Ginawin natin. Ginawin natin, ha? Huwag natin labuin. Okay. Try natin ulit. Ang sabi ng Banal na Espiritu, na doon ako inusog. Huwag tayong manunugso, lalo na sa Banal na Espiritu. Ang sabi ni Rabbi Yeshua, lahat ng kasalanan ng kapusuman ng tao, matatawid sa kanya. Maliban sa pamumusok, blasphemy of the Holy Spirit. Binabalaan ko kayo mga kapatid, baka sabihin nyo nagtulang ako sa pagpapaliwanag. Okay. Nandoon ako, tinukso ng inyong mga magulang. Saan? Sa pagsubok. Pagka nakita mo yung background, bakit pa itong si Satanas ay mahilig magsubok? Pati yung anak, sinubok niya rin. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Pag tinignan mo sa bagong tipan, bakit kaya nalaman mo right na sinusubok din si Satanas, ni Satanas si Yeshua? Samantalang sa Old Testament, sinubok din naman siya ni Taning yung sa Garden of Eden. History repeats siya. Di ba? Paulit-ulit lang ang buhay. Okay? Okay. At sa 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako. Nagalit yung Banal na Espiritu. Sa lahing ito. Sana huwag sa lahing Pilipino. Kasi nakikisumpong lang tayo, hindi tayo tumuloy yung Israelita eh. Di ba? Dahil dito'y nagalit ang Banal na Espiritu. At aking sinabi, ang sabi ng Banal na Espiritu, lagi silang mga kakamali. Talaga palang hindi ka sa tao magkamali. Napansin ni Rabbi Yeshua ng panahon niya, kaya kami nagtuturo ng aral ni Yahweh para ma-distinguish mo kung ano yung aral ng tao. Ang aral kasi ng tao, halimbawa, sabi niya, doon nakaraan kasi yung sabat namin, walang libadura. Ibig sabihin, magsasalita na ka ng katapakan sa kapatid mo, lalo na kapatid mong Pilipino, mananampalataya. Ngayon, kung magsasalita ka ng kasinungalingan, itong magiging ama mo, yung Diablo. Tapos, sabi ni Rabbi Yeshua, nagkakamali kayo sa pagkaunawa ng kasulatan, mga kapatid na, kaninong libadura ng mga Saduceyo. Pati yung mga Saduceyo, hindi sila naniniwala ng pagkabuhay na magtuli. Nung panahon pala ni Yeshua, meron ka nagkakamali. Normal na magkamali ang tao, pero huwag sa aral ng ama, huwag sa aral ng anak, lalo huwag sa aral ng mga apostol. Kasi pag nagkamali ka ng aral, hindi lang sarili mong nililigaw mo, pati na yung mga nakikinig sa iyo. Di ba? Ang sabi nga ng Biblia sa 3:13, di ba? Na ikalawang, nalimutan mo na. Mga kapatid medyo mahina yung memory ko eh. 3:13. Yan. 3:13 ng ikalawang Timoteo. Eto, natutuwa ako rito kasi gusto ko ibahagi ito dito sa nakaranasan ng kapatid natin si Pastor Francis nyo. Kasi sa ibang kapatiran, inuusik siya. Yung pag-uusik sa kanya, naranasan na ito ng mga tunay na Kristiyano ng panahon nila. Eto, pakinggan nyo Dapat ang masasamang tao at mga magdaraya, sabi magdaraya, ay lalong sasama ng sasama, na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Ang nakakalungkot, dahil sa interest mo,
napapahamak yung nakikinig sa'yo, pati sarili mo nadaya mo. Nadaya sa unang tipan, sa Genesis pa lang, nadaya na yung babae. Pagdating sa Revelation, nadaya yung maraming tao. Pinasama sila sa rebulto. Sumampa sila dun sa 666. Tinatawag. Nadadaya. Okay? Mag-iingat tayo doon, nadaya. Okay. Di balik tayo dito. Huwag tayong madadaya ng mga pagkakamali. No? Lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakakilala ang aking mga daan. Ito pa lang si Banal na Espiritu, si Yahweh, o yung tinatawag nating kadyusan, may mga daan. Sabi, dating daan. Sa hook naman, dinaanin yung mga masasamang tao. Actually, dito sa SPC sa AH, di ba? Ipagtanong yung mga dating landas, ang hahanapin mo sa mga dating landas, yung mabuting daan. Dapat, ang pangalan ng programa, mabuting daan. Diba? Marami talagang daan. May daang kabanal-banal. Diba? Ituturo din niya yan. Diba? Tinuro ni Pablo ang pag-ibig. May daan ng katuwiran, daan ng kapayapaan. Yan, mga matuwid na daan yan. Matuwid na daan. Diba? Okay. Hindi nila nakakilala ang aking mga daan. Plural, ha? Ano ba't aking isinumpa? Ayan, nakakalungkot. Pagka ang Diyos na ang sumumpa, mahirap na. Kasi dalawa lang pipiliin mo pagpapalain ka ba o isusumpa ka niya? Pag sinumpa ka ng tao, baka may chance ka pa. Pero pag Diyos na ang sumumpa sa'yo, ewan ko lang, kung ano pang kanino pa pailigin ng, diba? Ano ba't aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapanglahan. Lahat ng tao ngayon, makikita mo kahit masamang tao, pagka nagkaroon ng lapida, lalagay nila dyan RIP. Gusto nila lahat ng namatay, kahit ng mga kriminal, they will rest in peace. Totoo kaya in peace, yung mga namatay, yung masamang tao. Diba? Nakita mo naman yung mayaman, diba? Ang mga Abraham, pero ba, itaiti mo yung daliri dito ni Lazaro. Kapag nagdurusa, wala siyang kapahingahan araw at gabi. Lalo na yung sumumpa sa rebulto. Pati na doon sa Diablo, doon sa 666, araw at gabi, walang kapahingahan yung mga sumumpa. Doon sa Nazareno sa Quiapo, rebulto yun Tanggalin mo yung pangalan ng Jesus Jesus, walang ibang pangalan. Okay, mag-iisip kayo mga kapatid ha. Yan. Ito na wala na, ito na. Magsipag-ingat kayo. Ingat! Ingat tayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon kayo naman sa inyo isang pusong masama. Susungin natin yung puso. Baka talaga sa serpent seed tayo. Diba? Masama kaya ang puso ko? O mabuti ako ng puso? Dalawa lang kasi. Pagkakilala ng mabuti, pagkakilala ng masama. Pag sinuri ko, ay nakita nga ba? Sama ako. Pag, mabuti ako. Sabi ni Rabbi Yashua, walang mabuti. Ba't mo ko tinatawag na mabuti? Ang kamalang. Pagkakilala kay Yahweh, si Yahweh lang ang mabuti. Sabi ni Rabbi Yashua, hindi natin mabuti. Ha? Pagkakilala sa masama, ay yun yung mundo. Dali lang, no? Simple-simple lang. Okay, magsipag-ingat, ha? Tapos, na walang pananampalataya. Ito naging isang problema ng Israel, wala silang pananampalataya. Lahing mga sinumpa, walang pananampalataya. Ang dami na pinakita niyo gawa. Diba? Na naghiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Sino ba yung Diyos na buhay? Hindi siya patay na Diyos. Hindi siya rebulto. Pagka Diyos na buhay ang gumawa sa'yo, taong buhay ka rin. Buhay na buhay ka. Born again. Reborn. Regenerated. Alive. Diba? Okay. Ano pa? Ayun. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa. Kaya naman ipapasalamat tayo sa mga kapatid natin. Nag-aaralan tayo. Nagpapangaralan tayo sa isa't isa. Di ba? Samantalang sinasabi, ngayon. Hindi bukas. Hindi sa nakarang araw. Kaya mo na, ngayon. Sabi ni Yashua, huwag kayo mabahala sa araw ng bukas. Ngayon. Di ba? Ngayon agad. Mag-decide ka. Mag-desisyon kayo. Di ba? Parang telemarketing lang. Di ba? Baka mapagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Si sa kawalan ng pananampalataya ni Paraon, pinapagmatigas ng puso niya. Minsan, Diyos nang papatigas ng puso. Ang bayan nito, gusto nila akong sampahin, pero ang kanilang puso, dilayo nila sa akin. Pinatigas nila yung puso nila. Hindi na sila makaunawa ng kaharian ni Yahweh. Hindi nila maintindihan yung kaharian. Okay?
Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, kanino tinig? Sa banal na spirito, kaya mag-iingat tayo. Ayoko sana itas ito kasi hindi ko area ito eh. Hindi pa naman sa Bautista eh, Katoliko ako converted. Hindi pa nga ako baptize eh. Diba? Mas magagaling yung iba. Sa Bautista yan eh. Okay. Yan. Ngayon, kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag yung pagmamatadyasin ng inyong puso, mga puso na gaya sa pamumungkahi. Sapagkat sino-sino ang pagkarinig ay namungkahi. Ngunit hindi pa gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. At sino-sino ang kinaganitan niya 40 taon, hindi pa gayong mga kasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. Gusto niyo ba mabubuwal yung katawan sa ilang? Tapos sakapakan na lang kayo. Malalaman nyo doon, ay, self-pensit nga, nakapakan sa ilalim ng kanilang mga bahay. Di ba? Dapat kayo yung mga apak. Di ba? Okay. At sa kanino isinumpa niya hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yung mga nagsisumay. Nadami mo na ito, ha? Sa kanino isinumpa niya hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yung mga nagsisumay. At nakikita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Halagang pananampalataya. Isa yan sa mga magagandang katangian ng isang Christian, tinatawag siyang Christian values, Messianic values. Mga takot nga tayo, inulit na naman ito, mga takot nga tayo, mag-ingat tayo, yamang may iniiwang pangako. There is a promise ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Ang bait na ama, gusto niya, papahinga tayo. Yung iba, yung mga kumpanya, 24/7. Trabaho, sige, trabaho, parang alam machine. Tapos pag-retire yan, ang ganda, ito si President. Pero siya, pahinga tayo. Pahinga. Diba? Baka sakaling sino na sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot yun. Sapagkat tunay na tayo ay pinangaralan ng mabubuting wala na pala tayong wala na tayong alibay. Naririnig yun yung mga mabubuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salita ng napakaganda. Pag narinig nyo yung salita, dapat mapakinabangan natin. Make the most of the words. Huwag yung labas, pasok. Dapat pasok, labas pa yan. Diba? Dapat nilay-nilayin nyo sa puso nyo, mga kapatid. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Applyan nyo ng pananampalataya. Pag inutusan kayo, pananampalataya. Hindi, utos ka na kumpyoret, takot ako sa gobyerno, ayaw makulong. Dapat, hindi ka lang sumusunod, dapat iibig ka nga eh. Dapat nga, sasamba ka pa eh. Di ba? Di ba? Gaya, sapagkat tayo nagsisisampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Galing, ano? Sana kasama tayo lahat dito, ha? Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kaganitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahinga. Ilang beses pinamit niya, mga kapatid, ewan ko na lang kung hindi pa kayo mabingi. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatagang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapito. Ikapito, ano ba ikapito? Pagka sa Gentile settings, linggo. Pero pagka Hebreo, natural, Sabado. Pero ngayon, Sabat din ha. Meron na kayong clue ha, hindi na kayo mahihirapan. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos. Siya mang Yahweh, nagpahinga rin. Sa lahat. Sa lahat. Hindi sa unti-unti lang ha. Sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahinga. Talagang paulit-ulit. Paulit-ulit lang yung salita. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. May natitira. Kami kaya yun. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakapasok. Ay, hindi sila nakapasok. Sorry na lang. Nangabuwal sa ilang. Dahil sa pagsuway. Ay, mga kluyo ha, pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una. Ngayon,
Ilang beses inulit ito, di ba? Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Jesus, sino ba nagbigay? Ano ba sabi niya dyan? Jesus ba? Si Jesus ba to? O si Joshua? Pareho lang naman, no? Yaan mo na. Di ba? Ang kapahingahan ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. May natitira pa nga isang pamamahinang Sabat. May natira wala? Alam niyo ba sa ibang salin may nalalabi pa nga isang pamamahinang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Okay, kayo natatanungin ko. Ito ang topic nagpatuloy ba sa panahon ng Kristiyano ang Sabat? Hindi natin nabasa. May natitiri pa nga isang pamamahinang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Naubos ba? Naubos ba yung pamamahinang Sabat? Bagong tipan pa itong binabasa ko. Hebreo 4:9. May natitira pa nga isang pamamahinang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. There remaineth therefore a rest to the people of God. May natitira. Iina tayo. Di ba? Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya, ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipag-sikap. Sikap tayo. Magsipag-sikap na tayo ng pagpasok. Saan? Sa kapahingahang yaon. Upang wag madapa. Baka madapa ka anong gawin? Ang sino man. Sino man? Diba? Ayon sa gayong halimbawa, meron na tayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat, okay, salamat mga kapatid. Okay na. Salamat po. Okay na. Narinig niyo yung presentation ni Brother Daniel. Ngayon po, mag-scribe kayo